Nagsimula na ang unang misyon ng Team 7 sa araw na ito, na kung saan may hinahabol silang tila isang mailap na nilalang. Nang nakapwesto na sila malapit sa target, ibinigay na ni Kakashi ang hudyat at nagawa nilang mapagtagumpayang mahuli ang isang nawawalang pusa. Matapos nilang maisauli ang nawawalang pusa sa may-ari nito, pinaalam naman ng ikatlong Hokage ang kanilang mga susunod na misyon tulad ng pag-aalaga ng bata o pamamalengke. Ngunit ayaw ito ni Naruto dahil nais niya daw sumabak sa isang tunay na misyon, na kung saan pinagalitan naman siya ni Iruka dahil isa pa lang naman daw silang mga baguhan na genin. Subalit dahil patuloy pa rin ang pagrereklamo ni Naruto ay nakapagpasya na si Kakashi na patahimikin ito. Dahil doon ay ipinaliwanag sa kanila ng ikatlo kung paano hinahati-hati ang mga misyon batay sa hirap nito, kung saan binabase ito sa ranggo ng mga ninja na hahawak. Ang mga misyon na may rank A ay inaatas sa mga Jonin, ang B at C ay sa mga Chunin, habang ang rank D naman ay inaatas sa mga baguhan na genin. Ngunit dahil talagang mapilit si Naruto at may matching pang pagtatampo, ay nagdesisyon si Master Hokage na bigyan sila ng isang rank C na misyon. Kaya habang tuwang-tuwa naman ang kulugo, biglang pumasok ang isang lasing na matanda at medyo dismayado dahil bakit daw mga bata lamang ang magbabantay sa kanya, habang tinawag pa nitong pandak si Naruto. Nagpakilala ang matanda bilang Tazuna, at ang kanilang magiging misyon ay protektahan ito habang papauwi sa kanyang tahanan at hanggang matapos ang ginagawa nitong tulay. Nang magsimula na ang kanilang paglalakbay, habang hindi maitago ni Naruto ang kanyang excitement sa kanilang magiging misyon, nagdududa pa rin sa kanya si Tazuna dahil mukhang hindi daw magiging ligtas ang buhay nito sa kanya. Nainis naman si Naruto sa matandang amoy chiko at gusto na niya itong gawing pulutan, ngunit sa di kalayuan ay may dalawang ninja pala ang nagmamatsyag sa kanila. Nang matanong ni Sakura kung may mga ninja rin ba sa lugar nila Tazuna na tinatawag na Land of the Waves, ipinaliwanag ni Kakashi na wala silang mga ninja dahil isang maliit na bayan lamang ito. Habang ang pagkakaroon ng mga ninja ay katumbas ng puwersang militar ng isang bansa, ipinaliwanag din ni Kakashi na ang mga country na mayroong mga shinobi ay ang Konoha, Kiri, Kumo, Suna, Iwa, at ang mga ito ay pinamumunuan ng 5 malalakas na Kage. Kaya sinabihan ni Kakashi sina Sakura na huwag silang mag-alala dahil wala silang makakalaban na ninja sa Land of the Waves, ngunit tahimik lamang si Tazuna sa Gedli. Nang magpatuloy na sila sa paglalakad, biglang 2 ninja ang lumitaw mula sa isang tubig at inatake si Kakashi gamit ang isang chain weapon, na agad namang pinatay. Sinunod na mga itong atakihin si Naruto na nanigas sa takot, ngunit agad siyang tinulungan ni Sasuke at inipit niya ang mga kadena ng mga ito sa isang puno, bago niya sinipa ang 2 kalaban na ninja. Habang namangha si Naruto sa galing ni Sasuke, tinanggal ng 2 ninja ang mga kadena at tumungo kay Tazuna upang atakihin ito, ngunit agad na prinotektahan ito ni Sakura at Sasuke. Subalit biglang dumating si Kakashi na mabilis lamang natalo ang 2 kalaban, habang natuklasan ni Naruto na muling ginamit pala nito ang Kawarimi technique. Pinuri ni Kakashi sina Sakura at Sasuke sa kanilang ginawa, habang sinabihan naman niya si Naruto na hindi niya akalain na maninigas na lamang ito sa takot. Doon napagtanto ni Naruto na tila wala siyang silbi sa nangyari, kumpara kay Sasuke na hindi man lang natakot at nagawa pa siyang iligtas, kung saan lalo pa siyang nainis nang sabihin sa kanya nito na isa siyang duwag. Babanat sana si Naruto ngunit agad siyang sinabihan ni Kakashi na kailangan tanggalin ang lason sa kanyang sugat, na lumalabas na nagawa pala siyang tamaan ng atake ng mga kalaban kanina. Ipinaliwanag ni Kakashi na ang 2 ito ay nagmula sa bansa ng Kiri, na kung saan nalaman din niya agad ang mga kilos ng mga ito, noong napansin niya ang isang maliit na tubig sa lupa habang hindi naman umuulan ng ilang araw. Sinabi rin ni Kakashi na madali lamang sa kanya na tapusin ang 2, ngunit hindi niya ginawa dahil nais niyang malaman kung sino ang tunay na target ng mga ito, kung sila bang mga taga Konoha o itong si Tazuna. Sinabi pa ni Kakashi na alam lang nila ay poprotektahan siya mula sa magnanakaw o mga bandido at hindi sa mga ninja, dahil kung alam lamang nila na mga ninja pala ang nagbabanta sa kanyang buhay ay itinaas nila ang ranggo ng misyon sa rank B. Kaya iminungkahi ni Sakura na umuwi na lamang sila dahil sa hirap ng misyon, habang kailangan pa nilang gamutin ang sugat ni Naruto. Dahil ayaw ni Naruto na maging pabigat sa kanila, lakas loob niyang binuksan ang kanyang sugat upang lumabas ang dugo at matanggal niya ng tuluyan ang lason.
Sinabi ni Naruto na ayaw na niyang mapunta sa ganitong sitwasyon na kailangan pa siyang intindihin ng kanyang mga kasama, kaya't nanunumpa siya na hindi na muling matatakot at magiging mas malakas pa sa hinaharap. Kaya nang sabihin ni Naruto na itutuloy nila ang misyon, masaya si Kakashi na natanggal na niya ang lason ngunit kaunti na lang ay mauubusan na siya ng dugo, na kung saan nagpanik naman ng kulugo. Nang tignan ito ni Kakashi ay ikinagulat niya ang mabilis na paghilom ng sugat ni Naruto, na kung saan naisip niya na marahil dahil ito sa kapangyarihan ng demonyong lobo. Sa ibang lugar, ang lalaking umarkila sa dalawang ninja na nagngangalang Gato, ay nagrereklamo ngayon sa isang grupo ng ninja dahil hindi nila nailigpit si Tazuna. Ngunit pinaalalahanan siya ng leader ng mga ito na siguradong matatapos nila ang trabaho, at ito si Zabuza. Habang naglalayag ang mga bida sa makapal na hamog patungo sa Land of Waves, tinanong ni Kakashi si Tazuna kung sino ang dalawang ninja na umatake sa kanila, dahil kung hindi niya sasabihin kung sino ang mga iyon, ay mapipilitan silang kanselahin ang misyon sa oras na makarating sila sa Pangpang. Doon na napilitan si Tazuna na sabihin sa kanila ang totoo, at sinabi na ang isang mayamang negosyante na si Gato ay nagtatangka na wakasan ang kanyang buhay. Bagamat isa ito sa pinakamayaman sa buong mundo at nagmamay-ari ng isang shipping company, mayroon siyang mga ginagawang labag sa batas tulad ng pagbebenta ng droga at mga ilegal na kalakal, sa tulong ng mga corrupt na ninja. Isang taon na rin ang nakalipas nang magkaroon ng interes si Gato sa kanilang lugar, at sinimulan gamitin ang kanyang pera at impluwensya upang makuha niya ang pamamahala sa kanilang maliit na lugar. Ang rason kung bakit nais siyang ipapatay ni Gato ay dahil ipinagawa niya ang tulay na ito, na magiging hadlang sa kanyang negosyo upang magkaroon ng kita at hindi na dedepende sa kanyang shipping company ang kanilang bayan. Habang hindi maintindihan ni Kakashi kung bakit itinago pa ni Tazuna ang katotohanan sa kanila, ipinaliwanag naman ng matanda sa kanya na wala siyang sapat na pera upang makapagbayad para sa isang rank B na mission. Kung aatras sila sa misyon ay siguradong patay na siya bago pa man siya makarating sa kanilang bahay, at kapag nangyari iyon ay iiyak ang kanyang apo at anak na babae. Patuloy ang pangongonsensya sa kanila ni Tazuna hanggang sa pumayag na lamang si Kakashi, kung saan tagumpay naman ang amoy chiko sa kanyang acting. Pagdating nila sa Land of Waves at habang naglalakad papunta sa bahay ni Tazuna, determinado si Naruto na malampasan si Sasuke kaya't naghagis siya ng kanay sa isang halamanan, na ikinagulat naman ng iba niyang kasama. Habang lumalabas na dagalang pala ito, nagalit sa kanya ang matanda ngunit pinagpipilitan ni Naruto na may sumusunod talaga sa kanila. Kaya nang muling gawin nga ito ni Naruto ay binatukan na siya ni Sakura, ngunit lumalabas na isa lamang pala itong kuneho na agad humingi ng tawad si Naruto. Subalit napansin ni Kakashi na may kakaiba sa Snowshoe Rabbit dahil ang balahibo nito ay puti, na karaniwan lamang tuwing taglamig habang ngayon ay tagsibol. Sa tingin ni Kakashi ay pagmamayari ito ng isang tao upang gamitin bilang isang kawarimi technique. Kaya habang napagtanto ni Kakashi na may sumusunod nga sa kanila, lumalabas na ito pala si Zabuza at agad nitong nakilala si Kakashi bilang ang copy ninja ng Konoha, o kilala din bilang Sharingan Kakashi. Doon na umatake si Zabuza na muntik ng tamaan ng mga bida, na kung saan doon niya na rin ibinunyag ang kanyang sarili. Habang nakilala rin ni Kakashi si Zabuza bilang ang traidor na ninja mula sa bayan ng Kiri, si Naruto naman ay ayaw talagang magpatalo kay Sasuke kaya't sinubukan niyang sumugod, ngunit pinigilan siya ni Kakashi dahil ito ay ibang level na ninja. Sinabi ni Kakashi na kailangan niyang seryosohin ang laban na ito, na kung saan sinabi ni Zabuza na makikita na rin niya sa wakas ng harapan ang Sharingan. Habang ipinagtaka ito ng tatlo ngunit ikinagulat ni Sasuke, inutusan ni Kakashi ang grupo na protektahan si Tazuna at huwag sasali sa kanilang laban, habang doon na niya ipinakita ang kanyang Sharingan. Ipinaliwanag ni Sasuke sa nagtatakang Naruto, na ang Sharingan ay isang kapangyarihan na nanggagaling sa mga mata na tinatawag rin na Dojutsu, na kayang basahin ang Taijutsu, Genjutsu at Nanjutsu ng kalaban. Habang may kakayahan din itong gayahin ang kahit anong teknik ng kalaban, alam rin ito ni Zabuza dahil nakasaad ang impormasyon ni Kakashi sa kanilang libro, bilang ang ninja na nagawa ng kopyahin ang mahigit sa 1,000 teknik. Ngunit ang ipinagtataka ni Sasuke ay alam niya na ang Sharingan ay nagmumula lamang sa mga piling miyembro ng kanilang angkan na Uchiha. Sinabi ni Zabuza na ang kanyang layunin ay patayin lamang si Tazuna, ngunit dahil panggulo si Kakashi ay ito na lamang ang kanyang unang tatapusin.
Agad na lumipat si Zabuza sa tubig at ginamit ang kanyang hidden mist technique, na naglabas ng makapal na hamog at itago ang kanyang sarili mula rito. Nang magtanong si Sakura kung sino ba si Zabuza, ipinaliwanag ni Kakashi na ito ay dating miyembro ng Anbo sa bayan ng Kiri at kilala rin bilang Silent Killer, dahil tinatapos nito ang kanyang kalaban ng sobrang bilis at tahimik. Nang lalo pang kumapal ang hamog sa paligid ay ikinabahala na ito ng mga baguhan na genin, habang tuluyan na din nilang hindi nakita si Kakashi. Sinimulan silang sindakin ni Zabuza sa pamamagitan kung anong parte ang kanilang katawan ang kanyang unang aatakihin, ngunit si Kakashi ay biglang nagpakawala ng malakas na chakra. Habang ikinatakot ni Sasuke ang napakalakas na kapangyarihan ni Kakashi at ang malupit na teknik ni Zabuza, sinabihan siya ng kanyang sensei na huwag siyang mag-alala dahil hindi nito hahayaan mamatay ang kanyang mga estudyante. Subalit bigla namang lumabas si Zabuza sa gitna ng apat, na agad na napigilan ni Kakashi, ngunit isa lang pala itong clone na gawa sa tubig. Dahil ang tunay na Zabuza ay biglang lumitaw sa likuran ni Kakashi at agad nitong ginamit ang kanyang espada upang siya ay paslangin. Ngunit isa din pala itong water clone na agad na napagtanto ni Zabuza na nagawa na palang kopyahin ni Kakashi ang kanyang teknik, habang lumabas naman ang tunay na Kakashi sa kanyang likuran. Namangha si Zabuza na mabilis ni Kakashi na nakopya ang kanyang water clone technique, ngunit sinabi niya na hindi siya ganun kadaling talunin dahil lumalabas na peke na naman pala ito. Bagamat nakailag si Kakashi sa espada ngunit hindi sa sipa ni Zabuza, habang sinubukan niyang itago ang kanyang sarili sa tubig subalit ipinagtaka niya kung bakit masyado itong mabigat. Kaya habang nag-aalala ang tatlo sa kanya ay nahuli naman siya ni Zabuza at ginamit ang water prison technique upang ikulong siya sa isang kulungan na tubig. Sinabi ni Zabuza na mamaya na lamang niya tatapusin si Kakashi dahil uunahin niya munang paslangin ang tatlong genin, at gumawa siya ng panibagong water clone. Kasabay ng pagkapal ng hamog ay inatake nito si Naruto at natanggal pa ang kanyang forehead protector, na kung saan agad silang inutusan ni Kakashi na tumakas at isama ang matanda, dahil hanggat nasa tabi niya ang totoong Zabuza ay hindi magagawang lumayo ng water clone nito. Ngunit naisip ni Sasuke na kahit tumakas sila ay magagawa silang paslangin ng clone nito bago pa man sila makalayo, kaya't wala silang ibang pagpipilian kundi lumaban at iligtas ang kanilang sensei. Kaya sumugod si Sasuke gamit ang shuriken at ang kanyang kanay, ngunit ito ay basic lamang kay Zabuza kung saan agad siyang nahuli nito at inihagis palayo. Ngayon ay nanginginig sa takot si Naruto dahil napagtanto niya na ibang level nga na ninja si Zabuza, ngunit bigla niyang napansin ang kanyang sugat sa kamay. Ito ang nagpaalala kay Naruto sa ginawa niyang pangako para sa kanyang sarili, na hindi na siya kailanman magiging pabigat at hindi na matatakot sa kahit ano pang mabibigat na sitwasyon. Kaya nagkaroon ng lakas ng loob si Naruto na sumugod kay Zabuza ngunit tumalsik lamang siya pabalik, habang pinagalitan siya ni Sakura dahil sa kanyang pagiging pabaya. Ngunit napagtanto ni Sakura na kinuha lamang pala ni Naruto ang kanyang forehead protector mula kay Zabuza. Sinabi ngayon ni Naruto kay Zabuza na idagdag nito ang kanyang pangalan sa kanilang talaan dahil magiging Hokage siya balang araw, bago niya sabihin kay Sasuke na may naisip siyang isang malupit na plano. Subalit tinawanan lamang sila ni Zabuza at sinabing kung umasta sila ay parang mga totoong ninja, habang ibinunyag niya na noong kasing edad niya sila ay marami na siyang napatay. Habang lumalabas na alam ni Kakashi ang kwentong ito, sinabi niya na matagal ng panahon ang nakakalipas sa bayan ng Kiri, ang lahat ng estudyante roon ay may pinagdadaan ng huling pagsubog upang sila ay maging ganap na ninja. Dahil upang sila ay makapagtapos sa paaralan, pinaglalaban ang lahat ng estudyante roon hanggang mamatay ang isa sa kanila, subalit ito ay sapilitang nabago noong may isang bata na pinaslang ang higit sa 100 estudyante, na kung saan ito ay tinaguri ang isang demonyo at ito ay si Demon Zabuza. Nagsimula nang umatake si Zabuza at labis nitong napuruhan si Sasuke, ngunit ginamit ni Naruto ang kanyang Kagibunshin upang iligtas ang kanyang kaibigan. Habang walang magawa si Kakashi kundi manood na lamang, madali lamang itong mga tinalo ni Zabuza ngunit doon na inihagis ni Naruto kay Sasuke ang Fuma Shuriken. Agad na napagtanto ni Sasuke na ito pala ang sinasabing plano ni Naruto, na kung saan agad niya itong ginamit at inihagis kay Zabuza. Nilagpasan nito ang water clone ngunit madali lamang itong nasalo ng totoong Zabuza, subalit napansin niya na may isa pang shuriken ang patungo sa kanya. Gayunpaman, nang iwasan lamang ito ni Zabuza ay hindi niya inaasahan na si Naruto pala ito.
Kaya habang ikinagulat ito ni Zabuza ay binato ni Naruto ang isang kanay, na kung saan napilitan siyang pakawalan si Kakashi upang maiwasan ang atake ni Naruto. Galit na galit ngayon si Zabuza dahil nasugatan siya ni Naruto at nais niya na itong tapusin, ngunit bago pa man niya magawa ito ay napigilan siya ni Kakashi. Pinuri ni Kakashi ang malupit na estratehiya ni Naruto at Sasuke, na kung saan ipinaliwanag naman ni Naruto na ginamit niya lamang ang Kagibunshan upang itago ang kanyang sarili at mag-transform sa pagiging Fuma Shuriken. At nang ibato na niya ang kanyang sarili kay Sasuke ay alam na agad nito na siya ang Shuriken, habang nilabas din nito ang kanyang sariling Shuriken upang gawing panlilinlang. Pagkatapos ay itinago niya ang kanyang sarili sa anino ng totoong Shuriken upang magawa niyang makalapit kay Zabuza. Sinabi ni Naruto na hindi naman talaga nila kayang talunin si Zabuza, kundi gumawa sila ng plano upang palayain si Sir Kakashi sa pagkakakulong. Nakatsamba lang daw sila ayon kay Sasuke, ngunit para kay Sakura ay humanga siya ng sobra sa ginawa nilang pagtutulungan ni Naruto, sa kabila ng hindi nila palaging pagkakasundo. Samantala, ngayong nakalaya na si Kakashi sa pagkakakulong ay itinuloy na ng dalawang Jonin ang paglalaban, na kung saan agad na naghanda si Zabuza para sa isang nanjutsu. Ngunit gamit ang kanyang Sharingan ay kinokopya lamang ito ni Kakashi hanggang sa sabay nilang mapakawalan ang Water Dragon Technique, na kung saan lumalabas na tabla lang sila sa parehong teknik. Habang hindi makapaniwala si Zabuza na ganoon kabilis na kopya ni Kakashi ang kanyang teknik, may isang tao namang palihim na nanunood sa kanila mula sa itaas ng puno. Nang lumayo ang dalawang Jonin sa isa't isa ay muling ginaya ni Kakashi ang mga galaw ni Zabuza, na kung saan napagtanto ng bandidong ninja na nagagawa ding basahin ni Kakashi ang kanyang iniisip. Dahil sa ginagawang panggagaya ni Kakashi ay naiinis na si Zabuza at gagamit sana siya ng isang nanjutsu, ngunit natigilan siya nang makita niya ang kanyang sarili sa likuran ni Kakashi at napaisip na napaloob siya sa isang genjutsu. Dahil doon ay naunahan na siya ni Kakashi na gawin ang teknik na dapat sana niyang gagawin at ito ang Great Waterfall Technique, na dinala siya ng ilang kilometro patungo sa kagubatan at sumalpok sa isang puno, habang may kasabay pa itong ilang kanay na tumusok sa kanyang katawan. Habang naghahanda na si Kakashi na tapusin ang bandidong ninja, biglang may pumaslang kay Zabuza at nagmula ito sa tao na nanunood sa kanila kanina pa. Habang nakita rin ng tatlo kung paano lang nito tinapos ng ganoon kabilis si Zabuza, kinumpirma naman ni Kakashi na totoong patay na nga ang bandidong ninja. Nagpasalamat sa kanila ang nakamaskarang ninja dahil matagal na niyang hinahanap si Zabuza, habang nakilala naman ni Kakashi ito base sa suot nitong maskara, na isang hunter nin mula sa bayan ng Kiri. Dahil hindi alam ni Naruto kung ano ang hunter ninja, ipinaliwanag sa kanya ni Sakura na trabaho ng mga ito na hanapin at patayin ang mga ninja na nagtraidor sa kanilang sariling bayan. Base naman sa boses at tangkad ng ninja ay napagtanto ni Kakashi na hindi nalalayo ang edad nito kina Naruto, ngunit ang nakakagulat para sa kanya ay isa na itong hunter ninja kahit sa murang edad pa lamang. Naiinis naman si Naruto dahil tinalo lamang nito ng ganoon kadali si Zabuza, na kung saan hindi niya ito matanggap dahil halos magkasing edad lamang sila. Pakiramdam ni Naruto na napakahina nila dahil hirap na hirap silang talunin si Zabuza, ngunit sinabi ni Kakashi na kailangan tanggapin ni Naruto ang katotohanan, na maraming ninja na mas bata pa sa kanya na mas malakas pa kay Kakashi. Nang nagpa siya na ang Masked Ninja upang iligpit at itapon ang bangkay ni Zabuza dahil nasa katawan nito ang sikreto ng kanilang bayan, nagpa siya na rin ng Team 7 na ipagpatuloy ang kanilang misyon at tumuloy na sa bahay ni Tazuna. Subalit nang magpatuloy na sila ay biglang natigilan si Kakashi at bigla na lamang bumagsak, dahil sa labis na paggamit niya ng Sharingan. Nagising na lamang si Kakashi na nasa bahay na siya ni Tazuna, habang sinabihan naman siya ng anak nitong si Tsunami na magpahinga muna, dahil maaaring umabot pa na mahigit 1 linggo bago siya makagalaw ng maayos. Nang kinamusta siya ni Sakura ay natanong nito ang tungkol sa batang ninja na nakamaskara. Sinabi ni Kakashi na maskara ng anbo ng bayan ng Kiri ang suot ng bata, na kung saan trabaho nila na itapon at burahin ng walang maiiwang bakas ang katawan ng isang traidor na ninja, upang walang makalabas na kahit anong impormasyon tungkol sa kanilang sariling bayan. Halimbawa na lamang si Kakashi, pwede itong pag-aralan o makuha ang lahat ng kanyang teknik tulad ng Sharingan, at maaaring gamitin ang mga ito ng ibang bayan o bansa laban sa kanila. Samantala, habang tatanggalin na ng Masked Ninja ang mga karayom sa leeg ni Zabuza, lumalabas na buhay pa pala ito at kusa na nitong tinanggal ang mga karayom sa kanyang leeg.
Tinanggal na rin ng bata ang kanyang maskara at ito ay nagngangalang Hako, na kung saan lumalabas na isa lamang palang palabas ang ginawa nitong pagpaslang kay Zabuza upang mailigtas ito mula kay Kakashi. Pinuri ni Zabuza si Hako sa kanyang katalinuhan na isa sa mga nagustuhan niya rito, ngunit nag-aalala ito sa kanya kung kakayanin na niya bang talunin si Kakashi sa susunod nilang paghaharap. Sinabi ni Zabuza na kapag bumalik na ang kanyang lakas ay tiwala siyang matatalo na niya ang Sharingan na si Kakashi. Samantala, napansin na ni Kakashi na may kakaiba sa ginawa ng batang Anbo sa bangkay ni Zabuza. Ipinaliwanag niya na karaniwan nililinis kaagad ng mga hunter nin ang katawan ng kanilang target sa mismong lugar kung saan nila ito pinatay, ngunit sa kaso ng batang hunter nin ay dinala ito sa ibang lugar. Isa pa na ang ginamit lamang na pagpaslang kay Zabuza ay malalaking karayom na ginagamit lamang sa acupuncture, na kung saan malakas ang kanyang kutob na buhay pa si Zabuza. Nang maalala nila Sakura na kinumpirma na niyang patay na si Zabuza, sinabi ni Kakashi na bagamat sigurado siya noon ay maaaring panandali ang pagkamatay lamang ito, dahil sa mga karayom na tumama sa mga vital points ni Zabuza. Pangalawa ay kabisado ng mga Anbo o hunter nin ang lahat ng parte ng katawan ng tao dahil pinag-aaralan nila ito ng mabuti, kaya't napagtanto niya na sinadyang iligtas si Zabuza at ang batang hunter nin ay kasabwat nito. Kaya sinabi ni Kakashi na kailangan nilang maghanda at magsanay para dito, na kung saan hindi naman mapigilan ni Naruto ang kanyang excitement na muling makaharap si Zabuza. Habang nag-aalala si Sakura na hindi pa rin nila matatalong tatlo si Zabuza kahit magsanay pa sila, sinabi ni Kakashi na doon siya nagkakamali dahil malaki na ang kanilang iginaling lalo na si Naruto. Bigla naman dumating ang apo ni Tazuna na si Inari, na kung saan sinabi nito na mamamatay lamang sila dahil hindi nila kakayanin ang mga tauhan ni Gato. Habang hindi ito nagustuhan ni Naruto, nagyabang siya kay Inari na hindi mananalo sa kanyang kapangyarihan ang mga tauhan ni Gato dahil isa siyang superhero. Ngunit hindi naniniwala si Inari sa mga superhero at sa kakayahan ni Naruto, habang muli sila nitong pinauwi dahil mamamatay lamang daw sila. Kaya sinundan ito ni Naruto upang bigyan ito ng leksyon, ngunit pagsilip niya ay nakita niya itong umiiyak. Iniiyakan ni Inari ang litrato ng kanyang ama, na kung saan naawa naman rito si Naruto at hindi na niya tinuloy ang kanyang balak. Sa sumunod na araw, dinala ni Kakashi ang 3 genin sa gubat para sa isang chakra training, na kung saan layunin nilang makontrol ng maayos ang kanilang chakra upang hindi ito kaagad maubos sa pakikipaglaban, at maging epektibo sila sa paggamit ng mga teknik. Kaya upang magawa ito ay sinabi ni Kakashi na tuturuan niya silang umakyat ng puno nang hindi ginagamit ang kanilang mga kamay. Habang sinabi ni Sakura na imposibleng magawa iyon, ipinakita nga ito ni Kakashi sa kanila, na kung saan hindi sila makapaniwala ng nagawa ngang umakyat ng nakasaklay na ninja sa puno, na hindi gumagamit ng mga kamay. Inutusan ni Kakashi ang 3 na ilagay nila ang kanilang mga chakra sa kanilang mga talampakan, para magawa rin nilang makaakyat sa puno tulad ng kanyang ginawa. Ipinaliwanag pa ni Kakashi na ang talampakan ng parte ng katawan ang pinakamahirap pagdalhan ng chakra, ngunit kapag natutunan nila ng maayos ang pagkontrol ng kanilang chakra ay magagawa nila ito at magiging mas epektibo sila sa pakikipaglaban. Kaya nais ni Kakashi na gamitin nila ang mga kanay na ito upang markahan kung gaano kataas ang kanilang maaakyat. Agad na nagyabang si Naruto habang sinimulan na nila ang paglalagay ng chakra sa kanilang mga paa, na kung saan nang sabay nilang 3 itong subukan ay si Naruto ang unang bumagsak. Habang si Sasuke naman ay nakaakyat ng mas mataas ngunit nabitak ang puno, dahil sa sobrang paggamit niya ng chakra. Ngunit ikinagulat nila nang makitang nagawa agad ito ni Sakura sa unang pag-akyat, na kung saan pinuri siya ni Kakashi dahil sa perpektong pagkontrol ng kanyang chakra. Dahil doon ay sinabi ni Kakashi na mukhang mauunahan pa ni Sakura sina Naruto at Sasuke na maging isang Hokage balang araw, na nagpataas naman ng determinasyon ng dalawa. Ngunit hindi maitatanggi ni Kakashi na may itinatagong malakas na chakra sina Naruto at Sasuke, na kung magtatagumpay sila sa kanilang pagsasanay ay magiging malakas silang ninja balang araw. Samantala, habang nagpapagaling si Zabuza, biglang dumating si Gato at inasar siya nito dahil sa kanyang kabiguan. Nang subukan galawin ni Gato si Zabuza ay biglang binali ni Hako ang kamay nito, habang naunahan din niyang bunutin ang mga sandata ng bodyguard ni Gato. Walang nagawa rito si Gato kundi bantaan ng dalawa sabay umalis na lamang, habang lumalabas na handa na rin palang patayin ni Zabuza ang mayaman na negosyante.
Sinabi ni Hako na hindi muna nila pwedeng patayin si Gato dahil kapag nalaman na nagkaroon ng gulo roon, ay makukuha nila ang atensyon ng mga hunter ninja mula sa bayan ng Kiri at malamang ay hahabulin na naman sila ng mga ito. Habang patuloy ang pagsasanay ng tatlo at nadagdagan pa ang bukol ni Naruto na para ng sorbetes, ay dito na siya humingi ng payo kay Sakura, ngunit huwag daw nila itong sasabihin kay Sasuke. Samantala ay natutuwa naman si Kakashi dahil lalong lumalakas si Naruto, dahil kung alam lang ni Naruto ay mas malakas pa sa kanilang dalawa ni Sasuke ang itinatago niyang chakra, at hindi na makapaghintay si Kakashi na madiskubre niya ito. Habang patuloy ang pagsasanay ni Naruto at Sasuke, si Sakura naman ang naatasan munang magbantay kay Tazuna dahil madali lamang niyang nagawa ang pagsasanay, ngunit hindi naniniwala sa kanya ang matanda na siya ay magaling. Isang manggagawa naman ang lumapit kay Tazuna at nagpa siya ng magbitiw sa trabaho, dahil natatakot itong pag-initan din ni Gato ang kanyang pamilya. Habang sinubukan din itong hikayatin ng kaibigan na itigil na ang pagtatayo ng tulay, tumanggi si Tazuna na sumuko dahil naniniwala siya na ang tulay na ito ang makakatulong sa mahirap nilang bayan. Sa huli ay pumayag din si Tazuna sa kahilingan ng kanyang kaibigan. Matapos ang trabaho ay dumaan muna sina Sakura sa palengke upang mamili ng kanilang hapunan, na kung saan nagulat siya sa matinding kahirapan ng bayan. Habang wala din masyadong mabili sa tindahan, may isang snatcher ang lumapit kay Sakura na agad niyang naramdaman at binanatan, dahil akala niya ay manyakol ito. May isa pang lumapit sa kanya ngunit isa pala itong bata na nanglilimos ng pagkain, na kung saan naawa naman rito si Sakura at binigyan niya ito ng mga candy. Sinabi ni Tazuna na naging ganito na ang kanilang bayan simula nang dumating si Gato, kaya't ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matapos ang tulay, dahil alam niya na ito lamang ang magbabalik ng sigla ng mga tao at ng kanilang bayan. Samantala, sa pagpapatuloy ng pagsasanay ng dalawa, sinubukan ni Naruto na sundin ang payong ibinigay sa kanya ni Sakura kanina, na kung saan kailangan niyang maging pasensyoso, mag-relax at mag-focus lamang sa puno. Ngunit nang nagawa na ito ni Naruto ay bigla naman siyang tinawag ni Sasuke, na kung saan nagulat siya dahil hindi siya sanay na kausapin ito. Gusto sanang malaman din ni Sasuke kung ano ang payo na ibinigay ni Sakura sa kanya, ngunit ngumiti lamang si Naruto at ayaw niya itong sabihin. Nang maghapunan na ang lahat, patuloy ang ginagawang kompetisyon ni Naruto at Sasuke kahit kumakain, hanggang hindi na nila ito kinaya at masuka sila. Matapos nilang maghapunan, natanong ni Sakura kung bakit may punitang isang litrato na madalas tinitignan ni Inari. Nang sabihin ni Tazuna na ito ang ama ni Inari, biglang tumakbo ang bata palabas habang sinundan naman ito ni Tsunami. Ibinunyag ni Tazuna na bagamat hindi ito ang tunay na ama ni Inari, naging malapit ang dalawa sa isa't isa na parang tunay na mag-ama. Subalit matapos ang malagim na nangyari rito ay doon na nagsimulang magbago si Inari. Naikwento ni Tazuna na 3 taon na ang nakakalipas bago makilala ni Inari ang kanyang ama, binubuli siya noon ng mga bata at itinapon ang kanyang tuta sa dagat. Kahit nais itong iligtas ni Inari ay natatakot siyang gawin ito dahil hindi siya marunong lumangoy, hanggang sa itulak siya ng isang bata para iligtas niya ito. Kalaunan ay nakalangoy din ang tuta patungo sa pampang, ngunit si Inari ay nagsimula ng malunod at mawalan ng malay. Nagising na lamang si Inari na iniligtas siya ng isang lalaki at binigyan siya nito ng pagkain. Nang mapag-usapan nila ang nangyari kanina, pinayuhan siya ng lalaki na kapag lumaki siya ay piliin niya ang buhay na hindi niya dapat pagsisihan, at protektahan ang mga mahalaga sa kanya kahit isakripisyo pa niya ang kanyang sariling buhay. Ang pangalan ng lalaki ay Keiza, na isang mangingisda mula sa ibang bansa, na naging sobrang malapit kay Inari at kalaunan ay naging parte na rin ng kanilang pamilya. Isang araw ay nagkaroon ng isang banta na lulubog ang buong bayan dahil sa lakas ng ulan at pag-apaw ng ilog. Dahil walang may lakas ng loob na isara ang tarangkahan ng ilog upang mapigilan ang pagbaha, nagboluntaryo si Keiza na gawin ito. Dahil sa kanyang katapangan at layuning protektahan ang mga mahalaga sa kanyang buhay, napagtagumpayan gawin ito ni Keiza, at simula noon ay itinuring na siyang isang bayani ng kanilang bayan. Subalit nang dumating si Gato sa bayan, nagalit ito sa mga ginagawang kabayanihan ni Keiza, kaya't ipinapatay niya ito sa harap ng mga taga-nayon kasama na si Inari. Sobrang ikinalungkot ito ni Inari na dumating sa punto na sinisisi na niya ang kanyang ama dahil iniwan siya nito, habang ito na rin ang araw na nagbago si Inari.
Ngayon ay naiintindihan na ni Naruto kung bakit hindi naniniwala si Inari sa mga bayani, ngunit nang sinubukan niyang tumayo ay bigla siyang bumagsak dahil sa kawalan ng chakra. Gayunpaman, determinado si Naruto na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay, dahil patutunayan niya kay Inari na mayroon talagang mga bayani. Kinaumagahan, habang namimitas si Hako ng mga herbs, nakita niya si Naruto na mahimbing na natutulog dahil sa matinding kapaguran mula sa pagsasanay. Agad na nilapitan ni Hako si Naruto at tila may binabalak itong masama. Sa bahay ni Tazuna, nababahala sina Sakura at Tsunami dahil sa magdamag na pagsasanay ni Naruto ng mag-isa sa gubat, ngunit sinabi ni Kakashi na huwag silang mag-alala kay Naruto. Hindi rin maitago ni Sasuke ang pag-aalala niya kay Naruto, kaya't tumayo siya at sinabing maglalakad muna siya. Samantala, imbis na may gagawin na masama si Hako kay Naruto ay ginising niya na lamang ito, na kung saan hindi rin naman ito nakilala ni Naruto dahil wala itong maskara at inisip na isa lamang itong magandang babae. Habang tinutulungan ni Naruto si Hako na mamitis ng mga herbs, tinanong siya nito kung anong ginagawa niya rito. Ipinaliwanag ni Naruto na siya ay nag-eensayo, dahil nais niyang maging pinakamalakas na ninja sa kanilang bayan upang kilalanin siya ng mga tao. Tinanong siya ni Hako kung ito ba ay para sa kanyang sarili o para sa ibang tao, o mayroon ba siyang isang taong pinahahalagahan. Nang hindi siya maintindihan ni Naruto ay doon biglang naalala ni Hako noong siya ay nag-iisa sa lansangan at walang pamilya. May lumapit sa kanyang isang ninja at doon niya nakilala si Zabuza. Sinabi ni Hako na ang isang tao ay nagiging tunay na malakas lamang kapag may isang mahalagang tao siyang pinoprotektahan, na kung saan naalala ni Naruto ang mga taong handang ibuwis ang kanilang buhay upang protektahan ang mahahalaga sa kanila. Ngayon ay naiintindihan na ni Naruto ang ibig sabihin ni Hako, habang ito naman ay natutuwa para sa kanya at nagpa siya ng umalis. Ngunit bago umalis si Hako ay nilinaw niya kay Naruto na siya ay isang lalaki, na ikinagulat naman ni Naruto dahil mas maganda pa daw ito kay Sakura. Nakasalubong naman ni Sasuke si Hako at tila hindi niya rin ito nakilala, habang sinapok niya si Naruto dahil hindi pa ito nag-uumagahan. Makalipas ang ilang oras, binisita ni Kakashi at Sakura ang dalawa, na kung saan nakita nilang nagawa na ni Naruto na makaakyat ng puno. Ngunit biglang nadulas si Naruto at agad na napasigaw si Sakura dahil mahuhulog si Naruto, subalit joke lang pala ito dahil nagyayabang na naman ang loko. Pero nang matuluyan nang ang mahulog si Naruto ay buti na lang ay mabilis siyang nailigtas ni Sasuke, na lumalabas na nagawa na rin mapagtagumpayan nito ang pagsasanay at natutuwa sa kanila si Kakashi. Samantala, habang ipinakita naman na tuluyan ng gumaling si Zabuza at handa na sa round 2 nila ni Kakashi, sina Naruto at Sasuke naman ay nagpatuloy sa kanilang pagsasanay at naakyat na nila ang pinakatoktok ng puno. Umuwi na ang dalawa at sinabi nila sa lahat ang kanilang tagumpay, habang nang matapos naman silang kumain ay nakita ni Inari ang pagod na kalagayan ni Naruto. Matapos niyang maalala ang kanyang yumaong ama, sinabihan niya sina Naruto na masyado lamang silang nagpapakapagod sa pagsasanay, kahit alam naman nilang hindi sila mananalo sa mga tauhan ni Gato. Naiinis si Inari sa tuwing nakikita niya si Naruto, dahil palagi itong nakatawa at hindi nito alam ang pakiramdam ng mawalan ng minamahal. Sinagot ito ni Naruto na mag-iiyak na lamang ba siya habang buhay, kung sa bagay ito ang gawain ng mga katulad niyang duwag. Tumahimik na lamang si Inari, habang si Naruto ay lumabas naman ng bahay. Kinalaunan, habang nasa labas si Inari, biglang dumating si Kakashi at humingi ng pasensya sa nasabi sa kanya ni Naruto. Ngunit sa tingin ni Kakashi ay si Naruto lamang ang higit na nakakaintindi sa nararamdaman ngayon ni Inari, dahil katulad niya ay si Naruto ay wala ring kinilalang ama at wala ring mga kaibigan. Pero sa halip na umiyak at magmaktol ay palagi siyang gumagawa ng paraan upang kilalanin at matanggap siya ng taong bayan, habang marahil ang mga sinabi niya kay Inari kanina ay sinabi din ni Naruto sa kanyang sarili ng paulit-ulit. Kinabukasan, inihatid na nila Kakashi si Tazuna sa tulay upang magtrabaho, habang iniwan muna nila si Naruto na natutulog upang ito ay makapagpahinga. Habang sina Zabuza at Hako naman ay muli nang susugod, bigla namang nagising si Naruto at agad nagpalit ng damit upang makahabol. Ngunit habang siya ay papunta sa tulay ay napansin niya ang isang patay na baboy ramo. Nang makarating sila sa tulay ay ikinagulat ni Tazuna na may umatake sa kanyang mga manggagawa, habang mabilis naman silang binalot ng makapal na hamog sa paligid.
Habang kumpirmado nga ni Kakashi na talagang buhay pa si Zabuza, bigla na lamang silang napaligiran ng mga water clone nito. Subalit hindi katulad dati na nanginginig si Sasuke sa takot, ngayon ay sabik siyang makaharap si Zabuza at mabilis niyang tinalo lahat ang mga water clone nito. Doon ay nagpakita na ang dalawang bandidong ninja at sinabi ni Zabuza na mukhang may katapat na si Haku. Ngayon ay napatunayan na rin nila na isang peking hunter nin lamang si Haku at totoong kakampi ito ni Zabuza, na kung saan nais itong kalabanin ni Sasuke dahil sa ginawang panlilinlang nito. Nang ibigay na rin ni Zabuza kay Haku ang utos, ay agad na rin itong sumugod patungo kay Sasuke na parang isang buhawi. Samantala, dalawa sa mga tauhan ni Gato ang umatake sa bahay ni Tazuna, na may balak na kidnapin ang anak nitong si Tsunami upang mapilitan itong itigil ang paggawa ng tulay. Nang biglang lumabas si Inari ay balak na sana itong tapusin ng mga kulugo, ngunit nagbanta sa kanila si Tsunami na magpapakamatay siya kung gagawin nila ito. Walang nagawa ang mga tauhan ni Gato kundi sundin ito at ituloy na lamang ang kanilang plano na gawing bihag si Tsunami, kung saan si Inari ay napaiyak na lamang habang dinadala ang kanyang ina. Habang patuloy ang pagpatak ng mga luha ni Inari, bigla niyang naalala ang mga sinabi sa kanya ni Naruto at ang mga payo ng kanyang yumaong ama, na kahit anong mangyari ay kailangan niyang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya, kahit sariling buhay pa niya ang kapalit. Dahil doon ay nagbago at nagkaroon na ng lakas ng loob si Inari na harapin ang kanyang mga takot, kaya't pinigilan niya ang mga tauhan ni Gato na kunin ng mga ito ang kanyang ina. Pinatulog muna ng mga kulugo si Tsunami, habang si Inari ay sumugod sa mga ito. Kaya nang handa na nilang tapusin si Inari ay nagulat sila ng isa lang pala itong Kawarini technique, na kung saan si Naruto pala ito at nagawa niyang mailigtas ang mag-ina sa tamang oras. Nang magtaka si Inari kung bakit nandito si Naruto, sinabi niya na noong papunta siya sa tulay ay may nakita siyang patay na baboy ramo at ibang palatandaan ng mga hiwa na patungo sa bahay nila Tazuna, kaya't kinutuban siya ng masama. Nang sumugod na ang dalawa ay nagawa ng mga itong mapigilan ang mga shuriken ni Naruto, ngunit mga kagibunshin pala ang mga ito at nagawa silang maisahan ni Naruto. Humanga naman sa kanya si Inari at sinabing para daw siyang isang ninja, na kung saan nagtawanan na lamang sila. Samantala, nang maglaban na ang dalawang ninja ay humanga si Haku kay Sasuke dahil kaya nitong matapatan ang kanyang bilis, ngunit mayroon siyang dalawang kalamangan laban sa kanya. Una ay hindi magagamit ni Sasuke ang kanyang isang kamay at ang pangalawa ay ang tubig na nakakalat sa sahig, na kung saan biglang gumamit ng hand seal si Haku gamit lamang ang isang kamay, na ikinagulat ni Kakashi. Ginamit ni Haku ang kanyang lihim na teknik ang Flying Water Needles, at biglang umangat ang tubig habang nag-transform ang mga ito sa maraming karayom. Subalit si Sasuke ay taimtim lamang na inaalala ang kanyang ginawang pagsasanay, na kailangan niyang ipunin ang chakra sa kanyang mga paa. Kaya bago pa man tumama sa kanya ang mga karayom ay nagawa niyang makatalon ng hindi namalaya ni Haku, habang pumunta siya sa likuran nito at nagawa niyang tamaan ito ng isang sipa. Samantala, humingi naman ng paumanhin si Naruto kay Inari sa mga nasabi niya kagabi, habang pinuri niya ito sa ginawa nitong katapangan kanina. Dahil doon ay naiyak naman si Inari, ngunit sinabi sa kanya ni Naruto na okay lang umiyak basta't siya ay masaya, bago siya nagpaalam kay Inari dahil didiretso na siya sa tulay. Tinawanan lamang ni Zabuza ang ginawang pag-atake ni Sasuke, habang sinabi kay Haku na seryosohin na niya ang laban. Kaya't ginamit na ni Haku ang kanyang huling alas at biglang may mga namuong mga yelo sa paligid ni Sasuke, habang tinawag niya itong Demonic Ice Mirrors. Pagkatapos ay pumasok si Haku sa tila mga salamin na gawa sa yelo, habang lumabas ang kanyang refleksyon sa bawat isa sa mga yelong salamin. Habang ngayon lamang nakakita si Sasuke ng ganitong teknik, susubukan sanang tumulong ni Kakashi ngunit hinarangan siya ni Zabuza. Ngayon ay umatake na si Haku kay Sasuke at bumato ng sunod-sunod na mga karayom, na kung saan walang nagawa si Sasuke kundi tanggapin ang lahat ng mga ito. Sinubukan bumato ni Sakura ng isang kanay patungo kay Sasuke upang sana ito'y kanyang magamit, ngunit si Haku ang nakakuha nito. Gayunpaman, isang shuriken ang tumama kay Haku na kanyang ikinabulagta sa sahig, na kung saan nagulat sila sa malupit na entrance ng pinakamakulit na ninja ng Konoha, na si Naruto. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.